naman yung ibang tao sa isang produkto, kaya gusto natin magkaroon din tayo ng ganung bagay. May times naman na naiinggit lang tayo or gusto rin natin magkaroon ng ganung bagay kasi naiinggit tayo sa ibang tao. So, ito ay pagbili ng produkto o serbisyo na nakita natin mula sa ibang tao. Pagpapahalaga ng tao, pagbibigay prioridad kung alin higit na kailangan. So dito pinapahalagahan natin yung mga bagay na meron tayo at yung mga bagay na dapat ay meron tayo. So dito, kailangan natin i-priority kung ano nga ba yung higit na mas kailangan natin. So lalo na kung limited yung budget or yung resources na meron tayo. So kailangan natin i-priority kung ano lang yung pangangailangan or yung needs rather than sa wants. So, kailangan nating unahin kung ano lang yung kailangan natin at kesa yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Sumunod naman ay ang tinatawag na kita. So, ang malaking bahagi ng kita ng isang tao ay inilalaan sa pagkonsumo ng pangunahing pangangailangan ng tao. So, yung kita o yung perang kinikita or nakukuha natin dahil sa ating pagtatrabaho or ating mga negosyo or sa iba pa man, ito yung ginagamit natin para makonsume or mabili yung mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw. So, ito ay pera na nakukuha natin dahil tayo ay nagtatrabaho. So ito naman ay yung ginagamit natin para makuha yung mga bagay na kailangan natin. Sumunod naman ay yung tinatawag natin na okasyon. Tumataas ang pagkonsumo ng tao sa bawat okasyon na dumaraan sa kanyang buhay. So, ang demand or ang pangangailangan sa isang bagay ay nakadepende kung ano ba ang okasyon na isineselebrate. So, halimbawa na lang, pag New Year, pag New Year, in demand ang paputok. Kasi, New Year. So, yun yung mga panahon na in demand ang paputok. Pangalawa, ham. So, in demand ang ham tuwing Pasko. Kasi, doon siya pinoproduce kasi tradition na. So, alimbawa pa is ang mga bulaklak. So, pinoproduce siya or nagiging in demand siya sa between Valentine's Day at sa araw ng mga patay. So, ibig sabihin lang nito, ang demand sa isang produkto ay nakadepende minsan kung ano ba yung okasyon na ipinagdiriwang. Sumunod naman ay ang presyo. Ito ay halaga ng isang produkto o serbisyo. Inaayon ng consumer ang kanyang budget ayon sa kakayahan niyang bilhin ang produkto. So, ang mga consumer, ito, bumibili sila ng mga produkto nang naaayon sa inilaan nilang budget na meron sila. So, dapat ang pag-purchase natin ng mga produkto ay nakaayon lang sa budget na meron tayo para hindi tayo magsobra-sobra at hindi tayo kapusin. Dahil ang tendency nito, pag bumili tayo ng mga produkto na hindi naka-allotted sa budget natin or hindi planado or wala sa budget natin, ang tendency nito, kakapusin tayo. And at the same time, pwede pa tayong malubog sa utang. So, kaya importante na kung ano lang ang pangangailangan at kung ano lang ang nasa budget, iyon lang ang bibilhin natin. Meron din tayong tinatawag na mga batas ng pagkonsumo. So, una na dyan ay yung tinatawag na Law of Variety. So, isinasaad ng batas na ito, higit ang kasiyahan ng tao sa paggamit ng iba't ibang klase ng produkto. So maganda na meron tayong mga pinagpipilian na produkto. Kasi mas maraming choices, mas maganda. Mas mako-compare natin yung iba't ibang produkto, mas makikita natin
kung ano yung mas maganda at mas convenient sa atin. So, kumbaga, pag hindi tayo satisfied sa isang produkto, pwede tayong pumili ng ibang produkto. Kasi iba-iba sila ng variety at iba-iba sila ng klase. So tayo, bilang isang consumer, may choices tayo sa pagpili ng iba't ibang produkto. Ay yung law of harmony. Kumukonsumo ang tao ng magkakomplementaryong produkto upang matamo ang higit na kasiyahan. So dito, bumibili sila ng mga produkto na magka-partner. So, dalawang produkto ito na pwedeng pagsamahin at magbibigay sa kanila ng satisfaction. So, halimbawa na nasa larawan ay mangga at alamang, and then dinuguan at puto. So, sila ay magkaibang produkto pero magka-partner at nagbibigay ng satisfaction sa mga consumer. Sumunod naman ay yung tinatawag na law of imitation. Nasisiyahan ang tao kapag nagagaya niya ang ibang tao. So ito na yung pag-purchase natin ng mga produkto or ng iba't ibang produkto para magaya yung iba't ibang personalidad. So lalo na pag yung ginagamit niya ay nagustuhan talaga natin. So gusto natin na magkaroon tayo ng ganong produkto. Especially kung ang produkto na yun ay maganda talaga at afford naman natin, at especially kung idol natin yung personalidad na gumagamit ng isang produkto. Sunod naman ay yung tinatawag na law of economic order. So dito, higit ang kasiyahan na tatamo ng tao kapag natutugunan niya at nabibigyang halaga ang kanyang pangangailangan. So iba yung satisfaction na may bibigay sa atin kapag nakuha natin yung mga bagay na gusto natin na magkaroon tayo. So, mas nabibigyan natin ito ng halaga at mas napapangalagaan natin. Lalo na kung ang bagay na ito ay pinaghirapan natin bago natin siya makuha. So, pag nagtrabaho muna tayo bago natin ma-purchase ang isang produkto. So, iba yung satisfaction na naibibigay nito. Iba yung kaligayahan na naibibigay nito, lalo na kung pinaghirapan natin makuha ang isang bagay. Ano-ano ang mga ginagampanan ng mga consumer? Ang consumer, mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang magtugunan ang kanilang pangangailangan at matamo ang kasiyahan. So ito, yung mga bumibili ng mga produkto upang magamit nila sa kanilang pang-araw-araw at masatisfied nila. So halimbawa na lang nito is tayo. Pag bumili tayo is halimbawa ng consumer. Tayo ay bumibili ng mga produkto na kailangan natin. So tayo ay isang halimbawa ng isang consumer. Consumer, sa kanila nakabatay ang produktong gagawin ng producer. So ang producer, nakadepende siya kung ano yung need or kung ano yung pangangailangan ng consumer. Gaano karami ang nangangailangan nito at kailangan niyang i-identify kung sino ang target market niya. So hindi siya ang isang producer, hindi siya pwedeng gumawa or hindi siya gagawa ng sobra-sobrang produkto na sobra sa pangangailangan ng consumer. Bakit? So dahil maaari itong maaksaya. So ang producer, nakadepende siya kung gaano karami ang kailangan ng consumer at kung ilan yung target market niya. Sunod, ang puwersa ng mga consumer ang dahilan ng paggawa ng mga dekalidad na produkto. So, kailangan maganda yung quality ng produkto na gagawin nila. Kailangan magbigay ito ng satisfaction sa mga customer para ulitin at balik-balikan ito ng mga customer. Kailangan matibay ito at kailangan hindi nila ma-disappoint ng customer para hindi sila malugi or para tangkilikin ang kanilang mga produkto. Ano dapat yung meron ng isang consumer?
ano dapat yung mga katangian niya upang maging isang matalinong consumer? Una, hindi nagpapadala sa anunsyo. So, hindi tayo madaling madadala ng isang anunsyo. So, kailangan makita muna natin kung ano yung mga result at kung tama ba yung ina-announce sa isang ads. Pangalawa, mapanuri. Kailangan suriin lahat ng mga produkto. Maganda ba yung quality nito? Ano ba yung maging epekto nito sa atin? Maganda, matibay ba ito? Ano ba yung mga ingredients o yung mga materials na ginawa upang mag-create ang isang produkto na ito? So, kailan ang expiration at iba pang mga aspeto. Sumusunod sa budget. So, dapat naka-align lang kung ano yung budget natin at kung magkano na yung budget natin. Kailangan hindi tayo sosobra kung anong merong budget na meron tayo upang hindi tayo kapusin at hindi tayo malubog sa utang. Sunod, hindi nagpapadaya. So, kailangan maging mapanuri kung tama ba yung kilo, tama ba yung bilang ng mga produkto na ibinibigay sa atin ng mga seller. Sumunod, hindi nagpa-panic buying. So, hindi bumibili ng mga produkto na sobra-sobra sa kanyang pangangailangan. So, bumibili ng mga produkto na sakto or tama or sakto lang sa kanyang pangangailangan. Sunod, may alternatibo. Ibig sabihin, merong ibang produkto na pwedeng gamitin na magbibigay din naman ng same satisfaction. So, halimbawa nito, gagamit ka ng isang produkto, pero wala ito sa market. So, ang gagawin mo, maghahanap ka ng isang produkto na pwedeng ipamalit sa produkto na yon na magbibigay rin naman sa iyo ng same satisfaction. So, halimbawa, gusto mong mag-adobo. Instead na toyo ang ilagay mo, so, maghanap ka na lang ng asin. So, para magbigay din ng satisfaction. So, ang magiging labas ito ay ibang dish na, pero magbibigay rin sa'yo ng same satisfaction. So, sunod ay makatwiran. So, kailangan maging makatwiran tayo. So, kailangan maging mapanuri at kailangan maging makapatwiran tayo sa iba't ibang mga bagay at kailangan tama yung ating katwiran. Ano yung mga karapatan ng consumer? Una, karapatan sa pagpili, karapatang mamili ng mga produkto na gagamitin natin. Pangalawa, karapatan sa tamang impormasyon. So, lahat ng detalye ay dapat ay tama, lalo na sa isang produkto. Sumunod, karapatan sa maayos at malinis na kapaligiran. Sumunod, karapatang magtatag ng organisasyon. Sumunod, karapatang magkaroon ng pangunahing pangangailangan. Sumunod, karapatang magkaroon ng edukasyon. At sumunod, karapatan na magtamo ng kaligtasan. Naman, yung mga tungkulin ng mga consumer. Magiging mulat, mapagmasid, at alerto. Sumunod, pagtangkilik sa sariling produkto. At sumunod ay ang pagkakaisa. At doon na nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. May natutunan ba? Salamat! Kung may mga question, mag-send lang kayo ng message sa akin at re-replyan ko kayo isa-isa. Maraming salamat at mag-ingat kayong lahat. Bye!